Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagtiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang pakikinig po at panunood sa ating palatuntunan Defend the Faith. Samahan po ninyo ako dito sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Ebanghilista. Mga ginigiliw, noong nakaraang video natin, pinaliwanag natin yung Lenten season. So ito po yung ating ikalawang bahagi para mas maintindihan po natin ang ating observation sa panahon ng Kwaresma o Lenten season. Tulad ng ating huling binanggit sa aklat ng Jonas, chapter 3, verse 1 to 10, ito po yung pinaghanguan natin, biblical basis, bakit tayo may practice ng Kwaresma. At dito pinakita natin na ang 40 days ay napaka-importante sapagkat nag-reflect ito doon sa panahon na ang Diyos ay nagalit at talagang gugunawin niya yung isang lungsod ng Nineve. Pero dahil ang mga tao ay nakinig sa message ni Propeta Jonas, nagalit ang Diyos pero binawi niya ang galit na ito, pinatawad sila ang mga tao ng Nineve. Bakit? Sapagkat sila'y nagsisi, tumalikod sa mga gawang masama, may ginawa silang mga ritual, nagdasal, nagsuot ng mga damit pang ayuno at gumamit ng abo, nagsagawa ng fasting. Ito rin yung ating practice. Ito rin yung ating tradisyon tuwing panahon ng Kwaresma. Now, bakit naman, Brother Marco, napakatagal yata yung 40 days? Yun yung Lente, yun yung Kwaresma 40 ang ibig sabihin. Why Lent 40 days long? Una, dapat nating matandaan na sa Biblia, ang 40 days ay isang araw ng pagkakaroon ng disiplina. Ito po ay isang devotion. Ito po ay isang preparation para tayo po ay talagang maka-observe ng ating sarili na tayo ay mga mahina, na tayo ay marupok. At ang 40 days, biblically speaking, traditionally speaking, talaga pong nasa Bible. Kung atin pong babasahin ng Exodo, chapter 24, verse 18, ay ganito po ang ating mababasa. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok, at si Moises ay natira sa bundok ng 40 araw at 40 gabi. At siya'y natira doong kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig, at isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Ito naman ay makikita natin sa Exodo chapter 34 verse 28. So yung isa ay Exodo chapter 24 verse 18. At makikita natin, kapwa sinabi o binanggit ang araw, 40 araw, 40 gabi. Kaya yung Kwaresma, yung Lent, meaning is 40, ito po talaga ay matagal nang ino-observe ng banal na kasulatan o sa banal na kasulatan. Sa isang bahagi pa po, sa Genesis chapter 7 verse 12 at verse 17, ay ganito naman po ang ating mababasa. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at
gabi. Verse 17, Genesis chapter 7. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. So, ito po ay pagpapakita ng importansya sa observation ng 40 at ang ibig sabihin ng 40 ay Lent or Quaresma. Sa aklat po ng Genesis chapter 8 verse 6 ay ganito naman ang ating mababasa. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. Si Moises ay nag-observe ng 40 days, 40 nights. Si Noah sa bahang gunaw ay nag-observe ng 40 days at binuksan niya po ang daong o yung tinatawag na ark, no, na kanyang ginawa ayon sa utos ng Diyos. Sa bahagi po ng Aklat ng Bilang, chapter 13, verse 25, ay ating mababasa. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. Ito po yung kwento ng mga tiktik. Ano ang sinabi? 40 araw. Isa pang bahagi, sa unang aklat ng Samuel, chapter 17, verse 16, ito po yung kwentong matagal na nating alam. Bata pa tayo, tungkol kay David at Goliath. Ano ang sabi ng 1 Samuel, chapter 17, verse 16? At lumapit ang Pilisteo sa umaga at hapon at humarap na 40 araw. Napakadami pong patunay sa banal na kasulatan na ino-observe talaga yung 40 araw, 40 gabi. 40 meaning is Quaresma or Lent. Sa bahagi po ng unang aklat ng hari, chapter 19, verse 8, ganito ang ating mababasa. At siya'y bumangon at kumain at uminom at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain yaon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Isa na namang tala ng 40 na ino-observe ng banal na kasulatan. Sa isang bahagi pa po, sa Mateo chapter 4 verse 1 at 2, ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, 40 araw, 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ibig sabihin, panahon ni Moises, panahon ni Noah, kay David at Goliath, sa mga tiktik, ang daming mga pangyayari, ang observation po, traditional, ay 40 days. At maging ang ating Panginoong Jesucristo, sa ating binasa, sa aklat ng Mateo chapter 4, ay nag-observe, nag-ayuno, 40 araw, 40 gabi. At sa isang bahagi pa po, sa aklat ng Gawa, chapter 1, verse 3, ay ating mababasa na sa kanila na may nagpakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya'y nagpakahirap na nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ang 40 araw, meaning is Lent, well observed sa lumang tipan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating minamana, na siya nating ino-observe. Kaya yung mga kaibayo natin, yung mga taga-ibang sekta, pagka tayo po ay inatake, kayo mga Katoliko, may pa-Lent-Lent pa, may Quaresma pa. Abay, hindi yung imbento yan ng simbahan. Yan po ay hinango sa banal na kasulatan. Yan po ay inobserve mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ito'y ginawa ng mga propeta, ginawa ng ating tagapagligtas,
marapat lamang po na gawin natin. Marapat lamang po na i-observe natin. At tatandaan po natin, lahat ng bagay na ginagawa natin sa loob ng Santa Iglesia Katolika, ito po ay nakabatay sa katuruan ng banal na kasulatan. At yung pag-aayuno, kino-question din tayo dyan ng mga ibang sekta. Ba't kayo mga Katoliko, may mga fasting pa, may mga pag-aayuno pa. Pag binasa po natin ang Biblia sa bahagi po ng Mateo chapter 6, verse 16 to 18, ay atin pong mababasa. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Itong talatang ito, makikita natin yung importansya ng pag-aayuno, pero meron pong ipinapaalala sa atin. At ano po iyon? Huwag daw po tayong magmukhang malungkot. Kaya nga po, sa loob ng Catholic Church, pakaraan ng paglalagay ng abo, hindi na tayo nagsusuot ng practice nila na mga sackcloth o yung mga damit na malungkot o pang-ayuno. Hindi na natin ginagawa yan. Sapagkat ang ating practice, hindi naman dapat makita sa panlabas lamang. Ano po? At sinasabi nga po sa atin ng banal na kasulatan sa Mateo chapter 6, verse 16 to 18, sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ibig sabihin, sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng pag-aayuno, tayo'y magsisi, tayo'y magtika, pero meron tayong dapat lalong i-observe at ito po ay hindi gawang pagpapakitang tao lamang. Ang pagsisisi natin, kinakailangang nasa puso. Hindi na natin kailangang gayahin magsuot pa ng mga sackcloths o yung mga sakong damit at tayo ay talagang magmukhang nalugi, mukhang malungkot na malungkot. Hindi na yon ang dapat na makita sa atin. Sa halip ay makita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso na nagsisisi at nagtitika. Sa pag-aayuno, kinakailangan po ang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ito po'y nakasulat sa Nehemiah chapter 9, verse 1 at 2 at sa Jonas chapter 3, verse 1 hanggang 10. Tayo po ay nagpapanumbalik, tayo po ay tumatangis, tayo po ay nagdadalamhati sa ating mga pagkukulang sa Diyos. Ito po'y may batayan sa aklat ng Joel chapter 2, verse 12. Tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, malaki man o maliit. At ang batayan po ay sa aklat ng Daniel, chapter 9, verse 3 at 4. At maaari tayong humiling, kaya tayo'y nagdadasal. Ito po'y makikita natin sa aklat ng Ezra, chapter 8, verse 12. At tayo po ay kinakailangan ding nagpapakumbaba, sapagkat hindi tayo makakapagsisi, kundi tayo nagpapakumbaba. At ito po'y makikita natin sa aklat ng Awit, chapter 69, verse 10, at higit sa lahat, tayo po ay sumasamba sa buhay at sa tunay na Diyos. Ito po'y ating makikita sa unang aklat ng Makabeyo, chapter 3, verse 47 hanggang 49. So, dito makikita natin yung paulit-ulit kong sinasabi na ang practice natin sa loob ng Roman Catholic Church, lahat po ay nakaugnay, nakabatay sa banal na kasulatan. Meron po tayong penitensya. Naririnig na natin yan. Pero ano po ba yung penitensya na dapat nating maintindihan? Una, sabi po ng ating mga obispo through the Catholic Bishops Conference of the Philippines, meron po silang inilabas na sulat pastoral at ito po ay number 47, Landas ng Pagpapakabanal, ang titulo ng kanilang pastoral letter. Ang sabi po, sa iba't ibang anyo ng penitensyang isinasagawa pa rin ng marami tuwing mahal na araw, malinaw na hindi pa rin sapat para sa mas maraming Pilipino ang mga liturhiya ng simbahan upang maipahayag
ang pakikiisa sa dusa at kamatayan ng Panginoon. Naghahanap pa rin ng marami, lalo na ang mga kalalakihan sa mga kalayunan, sa mga probinsya, ng mas marubdob na anyo ng penitensya. Walang nag-uutos sa kanila na gawin ito, kundi ang kanilang mga sarili. Sa mata ng nanonood, maaaring ang madugo at marahas na mga paraang ito, katulad ng paghahagupit sa sarili, pagpasan ng mabibigat na krus, o pagpapako ng sarili sa krus ay kalabisan na at malayo na sa diwa ng mahal na araw. So dito po, sinasabi ng ating mga obispo through the Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanilang pastoral letter na tinatawag na Landas ng Pagpapakabanal, number 47, yun pong mga nagpa-practice ng paghahagupit sa mga probinsya po, ang dami niyan. Nagbubuhat ng krus, no? Tapos yung iba nga, nagpapapako pa. Ito po ay hindi inuutos ng simbahan. Kaya yung mga protestanteng umaatake sa simbahan, mali po kayo ng inaatake. Hindi po kailanman ito inuutos o inuutos ng simbahan. Sino ang gumagawa? Yung individual na may gusto nito. Yung individual na mayroong personal devotion. At sabi ho ng simbahan, hindi natin sila maaring ma-question doon sa lalim ng kanilang debosyon. Pero kung ang simbahan lang ay pakikinggan nila, dinidiscourage po ang lahat na pahirapan ng kanilang mga sarili. Takpan mo ng piring ang mukha mo, maglakad ka ng nakapaa, no? Tapos pinapalo ang likod, kumakatas ang mga sariling dugo. Hindi po yan ini-encourage. Hindi po yan tinuturo ng simbahang Katolika. Ito po, tatandaan natin, galing sa sariling disposisyon, galing sa sariling debosyon ng kung sino man ang gumagawa nito. Tandaan po natin, ang ating mga penitensya na inuutos ng simbahan, una, ang pag-aayuno tuwing Miyerkules ng Abo at tuwing Biyernes Santo. Pangalawa, yung hindi po natin pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo o mga araw ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ano pa po ang mga penitensya na ini-encourage na gawin natin ng ating Santa Iglesia? Yun pong pag-iwas sa kasalanan. Yun pong halimbawa, isang simple lang. Araw-araw, 24/7 yata na naka-cellphone ka. Panahon ng Kwaresma, at least once a week, hindi ka magsi-cellphone, ilalaan mo ang sarili mo sa pananalangin. Mahilig kang kumain ng mga eat all you can, samgyupsal. Iwasan mo sa panahon ng Kwaresma. Ito po ay maituturing nating penitensya. At higit sa lahat, pwede po natin gawin ng penitensya sa pamamagitan ng pag-aalay lakad, pilgrimage, hindi ho pamamasyal, iba ho yun, pilgrimage, at yung mas kilala nating bisita iglesia. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, ngayon pong panahon ng Kwaresma ay gawin po natin ang nararapat na practice, na debosyon, na tradisyon ng isang Katolikong marunong. Samahan po ninyo ako sa mga susunod na pag-aaral dito sa ating programang Defend the Faith, at tatandaan po natin na kung patuloy tayong mag-aaral, patuloy tayong lalago, patuloy tayong hindi maliligaw sa ating pananampalataya. Ako po si Brother Marco Evangelista, nagpapaalala lagi sa atin, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.